sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalamat ngayon na lahat ng natulan para sa daily devotion na pinamagat ng The Trinity and Creation. So panibagong series na naman po at ang series po natin ngayon is Knowing the Trinity. So yung scripture po natin ngayon is Genesis chapter 1 verses 1 to 3 and sinasabi na, the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. Sa Tagalog, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at pinalot na kadiliman. Ang kalaliman samantala at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. So yung teaching po natin yun is number 1, the Father created all things. So, si Lord God, ang ating Panginoon sa Kristo, sa Kanya nagmula lahat, no? Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at mga salita, no? So, itong mundong kinakagalawan natin, sa Kanya nagmula lahat, no? Gamit ng kapangyarihan niya at mga salita niya. Sa tao, di ba kumuha siya ng buhangin or lupa, tapos yun, pinarm niya as a human. So, sa Kanya nagmula lahat. Langit at lupa, sa Kanya nagmula lahat. Kaya the Father created all things. Lahat ng bagay is sa Panginoon sa Kristo galing. Next, Jesus was the agent of creation. Si Jesus, siya yung nisasagawa ng mga paglilikha, no? Na ayon daw kay Juan na nasabing walang anumang bagay ang nilikha kung wala siya. Yes, that's true, that's right, no? Walang bagay na nakikita natin or nahawakan natin or nagagamit natin kung wala ating Panginoon, di ba? Like for example, cellphone, no? Cellphone, usually, common na natin gamitin, no? Mahalaga na natin gamitin. So, saan nga ba nagmula yung cellphone? Siyempre sa tao. No? Sino nagbigay ng product, sino nagbigay ng kaalaman dun sa taong yun na gumawa ng cellphone? Di ba si Lord Jesus Christ? So, si Lord Jesus Christ talaga, walang bagay na nilikha niya na wala siya. Kasi kung wala ang ating Panginoon sa Kristo, wala rin itong mga bagay na nakita natin ngayon, na hawakan natin at nagamit natin ngayon. So, Jesus was the agent of creation. Ang Panginoon Diyos siyang tagallikha. Next, the Spirit gives life to all living things. So, ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay at nagpapanatili sa lahat ng mga nilalang. So, yung spirit natin, like for example, tayo mga tao, ang spirit natin, ang spirit, siya yung gumagabay sa atin para mabuhay tayo, lagi na patuloy tayo mabuhay sa mundo, no? Siya yung, kumbaga siya yung gumagabay sa atin, no? Sa lahat ng bagay, sa mga gagawin natin decision. Kaya nga, di ba, siya yung sinabi, the Spirit gives life to all living things. Yung Spirit yung nagbibigay buhay, no? Para mapanatili tayo dito sa mundo, no? Hindi lang tayo mga tao, kundi mga hayop din, di ba? Ganun po. So, lahat talaga is sa Panginoon galing. And syempre, katuwang niya ang Espiritu Santo. So, bilang application, number 1, study the doctrines of the Bible. So, mahalaga na patuloy na pag-aaral ng mga pag-aaral sa Biblia, no? Para labis natin na maunawaan yung inahatid nitong salita para sa atin, no? So, yun nga. So, study the doctrines of the Bible. Kung may time man tayo, sana mabigay tayo ng time para magbasa ng Bible, no? Kasi minsan nandun yung sagot, eh. Kung may problem ka, tingin ko sa Bible, then out of nowhere, parang mabibilang, ay, ito yung sagot ni Jesus Christ, no? So, matututo ka din ng salita ng Diyos, no? At maunawaan mo ang Panginoon Jesu Cristo at ang kanyang mga sinasabi. So, study the doctrines of the Bible. Next is
learn to explain the difficult teachings of the Bible. So, as a human, as a Christian, kailangan natin matutunan, no? Kaya natin matutunan at ipaliwanag sa iba yung may hirap na ating paniniwala, no? Tulad ng Trinidad, no? Upang maging handa sa mga katanungan. So, sinasabi dito na kailangan po natin matutunan yung mga hindi pa nating alam sa paniniwala, no? So, ganun nga po, di ba? Syempre, wag tayo agad yung maniwala. Dapat tayo mismo yung makasaksi. Tayo mismo yung maka-experience o matuto sa paniniwala na yun. Kaya learn to explain the difficult teachings of the Bible. And last is understand why you believe what you believe. So, ang pag-unawa natin sa paniniwala ay nagbibigay kalakasan nito, no? Sa pananampalataya at kakayahan na ipagtanggol ito. So, understand why you believe and what you believe. So, intindihin natin na bakit kailangan tayo maniwala, no, sa dapat ating paniniwalaan. So, parang ang hirap po nito. Parang ang gulo, pero ang gusto lang nitong sabihin na kailangan natin intindihin yung paniniwala na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya. In short is, lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon sa Kristo dahil siya ay nagbibigay lahat na ating pangailangan. Alam niya yung ating pangailangan. Kahit ipag-pray mo pa lang, alam na ni Jesus na ipag-pray mo yun. Kaya, alam ni Jesus lahat. Siya naglikha na lahat. Kaya, ang kailangan natin is maniwala, sumunod sa Kanya, at siya'y papurihan at sambahin. So, ayun po yung natunan sa daily devotion na ito. Naway mo natunan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-pray sa ating buhay. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating